na meron nga po silang kasunduan ng ICC, mga idol. Lahat ng tinapay naman, ginagawa tayong bata nitong administrasyon na to Oy, Hindi what naman is that? kikilos yan si Torre, mga idol, kung wala talaga siya mapapala dyan. Ito, pakita ko sa So parang sinasabi dito ni Kuya Peps, subok na dahil nga dun sa nangyari sa KOJC, tapos eto na naman po, ang laging magiging kapalit ay promotion. Pag na-promote ka, syempre, alam mo na kung magkano. Diba? Malaki-laki ang susweldohin mo, diba? inyo. Sa isang taon, mga idol, ilang beses Achievement. na-promote si General Torre. Tama ba dalawa? Naman talaga tong Uy. administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang bilis ng promotion. Basta Grabe, sumunod ka sa utos nila, mga lodi, may mapapala ka talaga. Bakit wala po si First Lady Lisa Araneta Marcos? Pakihanap natin po si Lisa Araneta Marcos. Sa pagpo-promote or parang awarding. Diba laging kasama lagi si Madam Lisa? Pero ngayon, ba't parang wala daw, no? Marcos, bakit po siya wala dito? Alam ko laging pabida-bida yun kapag meron kami awarding, nagbibigay ng mga donations. Diba? Nakikita nyo po lagi yun. Pero bakit ngayon, mga lodi, wala po si First Lady? Oh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Oo nga, no? Tuloy Yo, tayo, what's up kapatid. mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Hanggang ngayon mga idol, todo deny pa rin po ito si PBBM na wala daw po siyang kinalaman sa pagkakadala ng Tatay Duterte doon po sa The Hague, Netherlands. Okay. Hindi nyo pwedeng itago ang katotohanan dahil hindi po tugma-tugma ang mga sinasabi ng iyong mga olipores. Ito nga mga lodi, galing na po sa bibig ni OSG Crispin Remulla na meron nga po silang kasunduan ng ICC, mga idol. Oo. Lahat ng tinapay naman, ginagawa tayong bata nitong administrasyon na to May Ginagawa kasunduan, tayong jologs, di ba mga lodi, tandaan nyo po ba tong statement na binitawan niya? Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, the government. Hindi talaga siya, no? Napansin ko na yan noon kahit nung mga panahon po na yung Uniteam, tapos pinagtatanggol po natin yung Uniteam, kasama po si PBBM. Napapansin ko na po yan parang mas napapadalas yung parang pautal-utal or hindi mo alam kung anong mga gusto niyang sabihin. Hanggang sa minsan nahirapan na rin akong ipagtanggol talaga nung mga time na yun. Hindi, totoo mga kapatid. It's just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities to the commitments that we have made to the community of nations. Ayan nga mga lodi, itong video na to mga lods, dinay niya kasi na meron daw po siyang kinalaman doon po sa pagkakatakip kay Tatay Duterte. Okay. Nahalata naman na meron talaga. Hindi naman kikilos yan si Torre, mga idol, kung wala talaga siya mapapala dyan. Anak ng tinapay naman, ito, pakita ko sa inyo. Sa isang taon, mga idol, ilang beses na promote si General Torre. Sige, pakisagot yung mga tansong talangka dyan. Dalawa. Ilang beses na promote si General Torre. Grabe na, ang bilis na promotion ni Torre, no? Una, mga idol, about po dun sa pagkakahuli kay Pastor Kibuloy dito po daw sa Davao City. Teka, huli. Alam ko sumuko mga kapatid, di Yung ba? nagukay po siya at narinig daw po kasi niya ang heartbeat sa ilalim ng lupa. Grabe, After heartbeat. ng pagsuko po ni Pastor Kibuloy, take note mga lodi, hindi nila nahuli. Sumuko po si Pastor Kibuloy dahil po Pero bakit yung lumalabas na mga balita, nahuli na, hinuli, no? tanda po nilang pasabugin ang eskwelahan ng KOJC. Grabe, hindi naman ako makatarungan kapag gano'n. Maraming estudyante ron. Nung nalaman po ni Pastor Kibuloy na pasasabugin daw po at yun ang plano nila, yan na po, sumuko na po si Pastor Kibuloy sa kanila. So, hindi po talaga niya yun accomplish, okay? Hindi niya talaga nahuli yun. Nandun mga lodi, naparangalan po siya. Ayun.
Bravo naman talaga tong Grabe. administrasyon ni Ang taas na ni Sir Torre, Bongbong no? Marcos Jr. Ang bilis ng promotion. Basta sumunod ka sa utos nila, mga Lodi, may mapapala ka talaga. Ay, grabe. Kaya kung mapapansin nyo, mga Lodi, lahat po ng mga gustong sumipsip dito kay PBBM, ang gaganda po ng kanilang mga buhay. Oh. Nagtataka lang ako dito, mga idol, no? Di ba lagi naman dapat nandyan po si First Lady Lisa Araneta Marcos kapag meron Oo. po mga gantong awarding? Pero dito po sa larawan, mga idol, bakit wala po si First Lady Lisa Araneta Marcos? Hanggang ngayon, alam niyo po, issue pa rin tong sinasabi nila eh. Kasi naglalabas sila ng mga picture tapos nilalagay po nila yung date mismo doon po sa yung paglalagay mo ng date, para sa akin parang sinasabi mong nandito ako. Parang gano'n. Pero 'di ba pag pinost mo 'yun, makikita naman 'yun sa na kung kailan mo pinost, depende na lang kung delay ang pagkaka-upload Pero kayo ho ba, kumbinsido po ba kayo na talagang nandito si Madam Lisa? Or kung nandito bakit nakakapanibago kasi nga hindi talaga siya kasama doon po sa mga awarding, sa mga ganyan na yan, nasa picture na yan. Wala siya, Pwede bang nag-break sila? O kaya kanya-kanya muna tayo? Mayroon din akong mga event, mga ganon, Pero dapat makita natin ng live si Madam. Ano na kaya ang update doon, di ba? Ano po kaya ang nangyari sa ating First Lady hanggang ngayon? Hindi po natin nakitang nagla-live. Kayo na po makakasagot yan, mga idol, ha? Pero dito tayo Kasi ang galing yung sa mga picture, grabe yung mga netizen, mga kaibigan, alam na alam nila kung ano yung kulang, kung hindi pantay, o yung sa mga etc. Di ba? No? focus kay General Torre. Dahil sabi po dito ng Sunstar Davao, Criminal Investigator and Detection Group CIDG, Chief Nicolas Torre III was among the newly promoted star rank officers of Wow. the Philippines National Police. Who took their oath before President Ferdinand Marcos Taas na niya, Jr. no? during a ceremony held at Malacanang Palace on April 7. Ngayong araw na yan, mga Lodi, ito ginanap. Bravo talaga. Mas masarap ma-promote yung yung wala kang haters ng sobra-sobrang dami, no? May mga napopromote naman na talagang hinahangaan ng buong sambayan ng Pilipino, yung parang wala kang haters, Pero si Sir Torre parang ang dami pang galit, di ba? Ewan ko kung bakit. Dahil sa ginawa siguro nila sa KOJC. Tsaka dito sa ating mahal na Pangulong Duterte. Woo! Parang 3 beses na yata ito napopromote si Wow. General Torre ngayong taon na to. Ay, grabe. Kung hindi ako nakakamali. Sa akin, dalawa, Sama na natin yung nakaraang taon. Kasi nung nakaraang taon po nangyari yung pagdakip po nila kay Pastor Kibuloy Hindi na po yung kanyang promotion doon. So isa lang ngayong na, taon. Ihanap natin po si Lisa Araneta Marcos. Bakit po siya wala dito? Alam ko lagi pabida-bida yun kapag merong mga gatong awarding, nagbibigay ng mga donations. Diba? Nakikita nyo po lagi yun. Pero bakit ngayon, mga Lodi, wala po si First Lady? Ayun. Tatanong lang naman po, PBBM. Ito naman, oo. At eto pang isa, mga Lodi, si General Marbil. Meron po din siyang sinabi dito. Galing po sa One TV Philippines. PNP Chief General Marbil, mga Lodi, blames social media for impression that crimes in the country are worsening, saying incidents have been declined according to the law enforcer agency's data. Nanonood din ako sa mga mainstream. May mga nakikita din po ako doon, mga binabalita din po nila, hindi lang po sa mga social media. Alam nyo, para ho sa akin, pag may nakikita ho sana silang mga ganun sa social media, dapat nga challenge sa kanila yun na ay may mga ganito pa pala, ano kaya ang pwede pa nating gawin? Kitang-kita na Parang walang pinagkaiba ito sa sinasabing wala ng mga mahihirap or haka-haka lang yung mga mahihirap o kaya nagtataka sila kung bakit may mga mahihirap pa rin mga kababayan. Titingin ka lang sa social media, mas nakikita nga sa social media. Kahit nga din sa mga mainstream, yung mga documentary, may mga ipinapakita din doon ng mga talagang meron pang mahihirap. Ganon din po sa mga gulo-gulo, sa mga road rage na tinatawag.
meron at meron pa rin. Hindi naman sinasabing malala. Ang problema pag may nakikita po siguro sanang mga ganito, wag natin sisihin ang social media kasi hindi ho talaga mapipigilan dun. Ang sa akin lang ho, siguro mas magagaling tong mga lesbo natin. Ano? Siguro sa akin, mas maganda kung, meron pa palang mga ganyan-ganyan. Sige, ayusin natin, gagawa natin ng paraan. Maganda yan may social media kasi nga nakikita natin kung meron pa o wala na o katiting na lang, mga ganyan. So, wag po tayo masyadong papa-apekto na parang sisisihin pa yung social media. Yun lamang sir, wala ho tayong galit. Mas maganda pag may nakikita kayo, mas gagawa ng aksyon, gagawa ng paraan para talagang masiro. Hindi natin kayang perfectin, pero hihina at hihina yung mga problema na yan, yung mga road rage, yung mga kriminalidad na yan. Kaya yan, pero huwag nyo sisihin. Nakakatulong pa nga yan yung mga ipinapakita. Huwag lang po yung mga fake news. Mahirap naman din po kasi kalimbawa, may papakita mga video, matagal na pala. Diba? Tapos nire-upload lang. Yon, mga ganon. Pero kung tagang ito bagong-bago, fresh na fresh, hindi ho natin kayang itanggi yun. Meron at meron maglalabas ng video kasi bago na ho ang panahon ngayon talagang yung iba nga mas uunahin pang mag-video kaysa tulungan Diba? May mga ganon mga kapatid. Base lang ho yan sa ating opinion. Huwag ho natin isisi sa social media. Sinisi pa ang social media, mga lodi. Ang social media nga nagsasabi na grabe po talaga ang krimen na nangyayari sa panahon ninyo. Pag may mga may mga hindi kayang, kumbaga, once in a lifetime or once in a blue moon lang makukuhanan mo ng camera tapos i-upload. Diba? Bibihira yung mga ganong pagkakataon. Kasi may mga cellphone madali na lang mag-upload. So madaling kumalat pag may nangyaring hindi magaganda. Ikaw ba naman, i-promote mo na okay lang gumamit basta pampa-extend lang ng oras. Hindi ba Ayun lang. Narinig ko nga rin yun mga kapatid. Parang muntik pa nga siyang madulas doon na parang hindi na lang natin. Parang may sasabihin siya na parang hindi niya na ituloy. Naalala niyo yun? Tapos sabi na lang niya, pang paano ng oras lang daw. Parang nakakabahala po sa isang mga namumuno o sa mga ganitong mga leader, di ba? Parang sa kanila mo maririnig yung mga ganyan. Di pag narinig yan ng mga adictus benedictus, baka matuwa sila, may tagapagtanggol na tayo. Baka lang, di ba? Dapat po hanggat maaari matalim tayong magsalita. O parang nagbabanta tayo dun sa mga durugista, sa mga masasama, gumagamit at saka nagbebenta. Kailangan po hindi tayo pwedeng maghimas-himas. Hindi sa literal, ibig ko sabihin, hindi mo pwedeng bibehin. Hindi ka pwedeng magsalita ng parang nagpapalipas sa oras lang yan. Kasi parang baka maging tunog para sa kanila, pinagtatanggol mo. Baka. 'Di ba? Kasi ang tamis buti pa naiintindihan tayo na pangpalipas oras lang or lang. 'Di ba? Yun lang mismo galing pa sa kanila. Kaya para sa akin lang at aking reaction opinion, nakakabahala. Dami ang mga addict. Hindi ba dadami ang krimen? Tinapay naman Ito yung mga napopromote sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Na tinapay talaga. Tingnan nyo na lang yung mga nagko-comment. Adik ata to. Mapunodid ka sa kanya o sa mga Bisaya. Buwanga ka. Ito. Papakita ko na po sa inyo kung paano po nadulas si OSG Remulla sa pakikipag-deal po sa ICC. Okay. Kayo na po bahala humusga mga lodi Baka sabihin nyo naman kasi ako na may gumagawa ng kwento dito. Panoorin nyo. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun Tapos na yun. So, hindi. It's a done deal already. Done deal. So, ibig sabihin nakipag-deal. Parang galing sa kanya, Ewan ko kung gumamit lang siya ng term na done deal o deal. Pero parang kung literal talaga, nakipagkasundo. Deal. Done deal. Done deal na daw di ba mga lodi, tinanong siya kung mababalik pa ba si Tatay Duterte. Wala na yun. Done deal na Parang nagbenta ng relo nakita niyo yung mga nagbebenta ng relo sa social media. Done deal na.
Oo nga, no? Magkasunduan, mga Lodi. O, di ba? O, ito For ba? user, mahirap ng Para sa akin, pwede pa rin palusutan yan, eh. No? Sabihin lang, it's a term. Parang ginamit ko lang siyang term. Pwede. Alam mo naman, magaling talaga silang... balik, hindi na maibabalik. Ano po? It's ano, it's a done deal. It's there. done deal, eh. Siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. Hindi porke sinabi na haharapin yung charges, eh ibabypass niyo yung batas sa ating bansa. Hindi dumaan sa tamang proseso si Tatay Duterte. Oo, sinabi niya na haharapin niya ang ICC pero sa tamang proseso. Tama. Anak ng tinapay naman, oo. Pinilit niyo eh. Ginawa niyo ng paraan para mapunta sa doon. Anak ng tinapay. Ito ba yung mga pinaniniwalaan niyo talagang mga leader ng ating bansa? Dati pa si Hindi, marami pa rin naniniwala sa kanila, eh. Ibig ko sabihin marami. Abot pa rin ng 100 lagpas. Meron pa rin. Ewan, pwedeng sarado isip nila. Ako kasi binubuksan ko pag unawa ako sa magkabilang kampo, eh. Talagang para sa aking opinion ho. May nakikita ho talaga kasi akong mali. Para sa akin lang. Siguro baka mali ako sa paningin ng mga taga-kabila. Pero para sa akin, ang dami ko na pong nakikitang mali. Malamang sila din. Baka may nakikita na rin silang mali. Yun nga lang hindi talaga pwedeng, di ba? Oh my God, we're back again.